Magandang gabi mga ka-bloody. Ako si Ate BW, ang inyong tagapaghahatid ng kilabot. Dito sa Bloody Whispers, ang takot ay nagsisimula sa isang pulong. Tara, simulan na natin ang kwento. Bakasyon sa baryo ni Papa. Pagod na ako sa buhay lungsod. Traffic, trabaho, at walang tigil na ingay. Kaya naman nang sinabi ni Papa na pwede akong magbakasyon sa baryo namin, hindi na ako nagdalawang isip. Ang baryo ni Papa ay isang tahimik at liblib na lugar na hindi madalas puntahan ng mga tao. Ayon kay Papa, dito siya lumaki sa piling ng kalikasan at simpleng pamumuhay. Dumating ako sa baryo ng hapon. Sinalubong ako ng malamig na hangin at amoy ng basang lupa. Ang bahay namin doon ay luma na. Sinalubong ako ni Tio Mario, ang nakatatandang kapatid ni Papa na nanatili sa baryo. "Oh, mabutit dumating ka, iho," sabi niya. Pero napansin ko ang lungkot sa kanyang mga mata. "Alam kong pagod ka sa Maynila, pero mag-isa ka dito, lalo na sa gabi." Hindi ko na inusisa ang babala ni Tio Mario. Sa isip ko, baka simple paalala lang iyon para sa isang bisitang tulad ko. Nang gabing iyon, bago ako matulog, binuksan ko ang bintana ng aking silid. Mula noon, ay tanaw ang malawak na taniman at ang madilim na kagubatan sa likuran ng bahay. Tahimik ang gabi, pero may kakaibang pakiramdam na parang may nakamasid. Pagising ko kinabukasan, sinabi ni Tio Mario na iwasan ko pumunta sa kagubatan. "May mga bagay doon na hindi mo gustong makita," sabi niya. Tumawa lang ako at sinabi kong gusto kong lang magpahinga at maglibang. Hindi ko na siya pinansin at nagpasya ako maglibot sa lugar. Habang naglalakad ako sa taniman, naramdaman ko ang malamig na simoy ng hangin. Pero napansin ko rin ang kakaibang pakiramdam. Parang sinusundan ako. Sa bawat hakbang ko, may naririnig ako mahihinang yapak sa likuran. Paglingon ko, parang wala naman akong nakita. Naisip ko, baka guni-guni ko lang yun. Kinagabihan, habang natutulog ako, bigla akong nagising dahil sa tunog ng mga yabag sa labas na bintana. Dumungaw ako, pero wala akong nakita. Tumama ang sinag ng buwan sa kagubatan at sa dulo nito, may nakita akong anino. Parang tao, pero sobrang payat at mahaba ang mga braso. Hindi gumagalaw ang anino. Nakatingin lang ito sa direksyon ng bahay. Kinabukasan, sinabi ko kay Tio Mario ang nakita ko. Bigla siyang natigilan at parang natakot. "Kailangan mong umalis dito, iho," sabi niya. "Hindi ka ligtas. Ang mga nakatira sa kagubatan, hindi nila gusto ang mga dayo." Gusto kong tanungin pa siya, pero halatang ayaw niyang pag-usapan. Sa halip, nagpasya ako magtanong-tanong na lang sa mga tao sa baryo. Napag-alaman ko na ang kagubatan ay sinasabing may bantay. Mga nilalang na hindi tao. Hindi sila nananakit hanggat hindi sila ginagalaw o ginagambala. Ngunit ng gabing iyon, muli akong ginising ng mga yabag. Sa pagkakataong ito, mas malapit. Tumayo ako sa sumilip na bintana. Sa ilalim ng buwan, nakita ko ang nilalang. Matangkad, payat, at ang mukha nito ay parang pinagtagpi-tagping balat. Nakatayo ito sa gitna ng taniman at unti-unti itong naglakad papunta sa bahay. Nanginig ako sa takot at dali-dali kong sinara ang bintana. Sinubukan kong magdasal pero parang wala namang epekto. Narinig ko ang pagkalos ko sa bubong. Maya-maya pa'y may mabigat na yabag sa itaas ng aking kwarto. Halos hindi na ako makahinga sa kaba. Bigla akong nakarinig ng boses, mahabang boses, tila paus at parang
galing sa ilalim ng lupa. Umalis ka! Kinabukasan, sinabi ko kay Tio Mario ang nangyari. Napabuntong hininga siya. Sinabi ko naman sa'yo, iho! Umalis ka na bago katuloy ako ni Nia. Hindi na ako nagdalawang isip. Agad akong nag-impake at umalis ng araw na iyon. Habang binabaybay ko ang daan pa uwi, iniisip ko, kung totoo ba ang lahat ng nangyayari o guni-guni lang? Pero isang bagay ang sigurado ako. Hindi ko nagugustuhin bumalik sa baryo ni Papa. Sa likod ng kagandaan nito, may nakatagong dilim na hindi ko na muling naising masilayan pa. Makalipas ang ilang araw, dumating si Papa sa bahay sa Maynila. Agad ako nagkwento sa kanya sa lahat na nangyari. Nagdilim ang mukha niya at mahigit akong tinanong. Nagpunta ka sa kagubatan? Umiling ako. Hindi pa! Pero nakita ko sila. Tahimik si Papa at maya-maya pa'y napabuntong hininga siya. Ang kagubatan doon ay hindi kagaya ng iba. Bata pa lang ako, naririnig ko ang kwento ng mga matatanda. Ang mga nilalang doon, sila ang nagbabantay sa baryo. Kung wala mag-iistorbo sa kanila, mananatili silang tahimik. Pero bakit ako? Tanong ko. Hindi ko alam, anak. Sagot niya. Pero, siguro, may ginawa kang hindi nila nagustuhan. O baka'y may dala-dala kang enerhiya mula sa lungsod na hindi mawari. Sinubukan namin kalimutan ang nangyari. Pero gabi-gabi, napapanaginipan ko ang nilalang sa kagubatan. Sa panaginip ko, palapit sila ng palapit hanggang sa marinig ko ang bulong. Balik ka! Isang buwan ang lumipas. Sa kabila ng abalang buhay sa Maynila, hindi ko matakasan ang mga panaginip. May kakaibang hatak ang baryo. Isang bulong na parang inaanyayahan akong bumalik. Sa huli, nagdesisyon ako magpunta muli sa baryo para tuldukan ang misteryo. Pagdating ko, sinalubong ako ng mas malamig na hangin. Walang nagbago sa paligid. Pero mas makapal ang ulap sa kalingitan at mas mabigat ang katahimikan. Si Tio Mario, halatang nag-alala. Sinubukan pigilan ako. Iho! Kung gusto mong mabuhay, huwag ka na magtangkang bumalik sa kagubatan. Pero hindi ko na mapipigilan ang sarili. Hating gabi, dala ang isang gasera. Tinungo ko ang madilim na kagubatan. Habang lumalalim ako sa gubat, naramdaman ko ang malamig na ihip ng hangin at tila nabalot ng anino ang paligid. Sa bawat hakbang, naririnig ko ang mga boses, mahina, paos, at puno ng galit. Sa gitna ng kagubatan, narinig ko ang isang bukal na napapaligiran ng mataas na puno. Dito ko naramdaman ang bigat ng kanilang presensya. Sa harap ko, lumitaw ang isang nilalang. Sa pagkakataong ito, mas malinaw ang mukha niya, mga walang mata. Ngunit para bang lahat ng galit ay sakit ng mundo ay naroon. Ba't ka bumalik? Tanong ng nilalang. Ang boses niya parang kumakalat sa hangin. Gusto kong malaman kung bakit ako ang ginugulo niyo. Sagot ko, halos nanginginig. Dahil sa dugo mo galing sa amin. Sagot nito. Ikaw ay bahagi ng kadilimang to. Hindi ka na maaaring tumakas. Bago ko pa maintindihan ang ibig sabihin ng nilalang,
Naramdaman ko ang biglang paghigpit ng hangin sa paligid. Parang hinihigop ako ng lupa. Ang huling narinig ko ay ang kanilang nakakalunos na tawanan at ang boses ni Papa na tila tinatawag ako mula sa malayo. Nagising ako sa kama ng bahay sa baryo. Si Tio Mario ay nakatayo sa tabi ko. Mukhang takot na takot. Dinala ka namin pabalik. Akala namin wala ka na. Sabi niya, pero may kakaibang pakiramdam. Para bang naiwan ang bahagi ng pagkatao ko sa kagubatan. Mula noon, hindi na ako lumisan sa baryo. Parang may puwersang pumipigil sa akin. Kagubatan, ang mga nilalang, alam kong ako na ngayon ang tagapangalaga ng kanilang lihim. Kaya mula noon, mas ginusto ko na lang manatili sa baryo. At doon na lang ako tumanda kasama ng aking bagong pamilya. Wakas.